Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Romans 1:16. And sabi dito, "For I am not ashamed of the gospel, for the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Ito ay sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na iniligtas ang bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hindi. So, madalas merong message natin ng Diyos na ibahagi natin ang Diyos, ang ebanghelyo. Minsan sa katabi, nasa bus tayo, or sa familia, or sa restaurant, or sa waiting area, or sa workmate natin, sa kaibigan natin, sa mahal na sa buhay natin. Sometimes merong pangusap yung God. There are many times, pero nahihiya tayo. Ayaw nating mapahiya, ayaw nating i-reject, ayaw nating magsalita, because baka mamaya iba yung maging reaction nila. But sabi ni Apostle Pablo, "I'm not ashamed of the gospel." Hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo kasi ito yung makapangyarihan na kaya mailigtas ang nakararami. So, huwag natin ipagkait, diba? Meron tayong tatlong points dito. So, sabi dito, why should we not be ashamed of the gospel? First, Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Naalala niyo ba na dinuruan, pinagsusuntok, pinagpupukpok ng tungkod ng paulit-ulit, pinaghahampas ng paulit-ulit sa harapan ng mga tao. At alam niyo yung yung Jesus sa Kristo, wala siyang suit at all. Kasi ang purpose ng crucifixion, ng pagpapako ng tao sa cross, upang ipahiya siya publicly. Because kaya ganun ka-brutal. As much as possible, mas matagal yung paghihirap, mas nakakahiya as much as possible. Sa kultura ng mga Hudyo, talagang kapag nakahubad ka sa harap nila, like si David, diba? Nung naghuhubad siya ng may suot siya, pero yung asawa niya hiya-hiya that all time. Pero si Jesus Christ, nakahubad siya. Totally nakahubad siya. Pero hindi niya tayo kinahiya. So, hindi naman tayo mahubahan, diba? Kapag nag-share tayo ng ebanghelyo. So, whatever reasons, talagang andun yung parang kinahiyahan natin yung Panginoon. Pero tatandaan natin na hindi natin dapat kinakahiya siya because He was not ashamed for us when we are on the cross. So, i-share mo na lang yung mga gospel sa mga tao sa paligid natin. Ang mahirap yung mapako sa cross. Tayo ipapangalan na lang natin, i-share na lang natin kung anong ginawa ni Jesus Christ sa cross. Pero bakit kinakahiya natin at hindi natin ginagawa? Hindi pa natin kayang gawin kasi marahil nahiya tayo or marahil hindi pa natin priority, diba? So, why we should not ashamed of the gospel? Because Jesus was not ashamed for us on the cross. So, ang tanong, ilan na ba yung na-share ng ebanghelyo? Ilan ba yung nakakilala kay Jesus Christ? Because you share the gospel to them. So, ang focus baka kasi ang focus natin, sariling paglago lang natin. Pero wala tayong paglago sa pagsunod sa Diyos. So, why should we not ashamed of the gospel? It is insulting to Jesus if we succumb to the fear of insult. So, ibig sabihin, nakaka-insulto sa Panginoon na pag tayo na talo tayo ng pagkatakot, pagka-insulto, natatakot ka na ma-insulto ka ng iba, natatakot ka na baka i-reject ka ng iba, natatakot ka na may ma-insulto ka ng iba, insulto yun sa kanya. Kasi siya nga namatay sa cross, binitbit niya yung cross. Sugatan, dugo, tumatalsik talaga yung dugo niya sa ulo, yung talagang bigyan siya ng tinik, diba? Tapos ma-insulto siya para sa atin. Tapos ma-insulto tayo kapag sinishare natin yung verse, natatakot ka. So, bakit ganun, diba?
dapat masanay tayo na inuunsulto. Masanay tayo na kinukutya. Masanay tayo na kung may persecution man, masanay yung katawan natin sa persecution. So, pasalamat nga tayo kasi yung persecution natin, walang-wala sa persecutions dati, di ba? Kapag yung gano'n, sa panahon ng mga apostol, grabe yung persecution. Paglalaroan ka ng mga tao, sisibatin ka, puputulan ka ng ulo, sisindihan ka ng buhay, alam mo yun, humihiyaw ka sa sakit. Pero tayo, pinakamasakit na lang sa atin sa panahon ngayon, insultuhin tayo. Pero natakot pa tayo sa insult, diba? So, kapag natakot ka sa insult ng kapwa natin, mas nakaka-insulto yun sa Panginoon. Why? Kasi ang tindi ng pinaghirapan niya para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, the gospel is the power of God's salvation to everyone who believes. Ang ebanghelyo ng Diyos, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Kaya kung katabi mo yan ngayon, kasama sa kwarto, kasama mo sa work, anak mo, tito mo, tita, kapatid, pamangkin, magulang mo, kung sino man sa paligid mo, office mate, worksmate, students, kapwa mo estudyante, ang kaparaanan ng Diyos para mailigtas ay maipangaral ang ebanghelyo. So, sa Romans chapter, sabi nga, diba, paano sila maliligtas kung hindi naman sila nakakarinig? Kung wala naman nangangaral sa kanila? Kung later or paano magiging silang missionary? In the first place, wala nga silang alam kay Kristo, diba? So, the gospel is the power of God's salvation. First, the one who believe. Yung mensahe natin, dala natin kapangyarihan ng Diyos para maligtas yung mga tao sa paligid natin. So, yung message, yung mensahe na dala-dala natin na sasabihin natin sa kapwa natin, kaparaanan ng Diyos para iligtas sila sa kapamakan, ipagkakait pa natin. Why we should not be ashamed of the gospel? Because it is the power of God, of salvation for anyone who believes. So, bitawan na natin. Hayaan na natin makilala sila. Yung mga taong mahal natin. Huwag natin hayaan mahadlang. Huwag natin hayaan na mahadlangan tayo ng kahiyaan, katakutan, kawalan ng pakialam, para hindi sila makilala sa Panginoon. Bitawan natin yun. I-share natin yung ebanghelyo sa ating kapwa. So, bilang application, how we can encourage courageous to proclaim the gospel. So, paano tayo magiging matapang sa pag-share ng ebanghelyo? So, know what to say, have a solid grasp on the gospel message. Kaya lang tayo minsan natatakot tayo mag-share ng gospel kasi hindi natin alam kung ano share natin. So, we have to know, we have to have a solid grasp of the gospel message. Kasi ang taong may knowledge, ang taong malakas ang loob kasi he knows or she knows what to say, he have the edge kung ano yung i-share niya. So, we have to have a solid grasp of the gospel message and say what you know. It is our responsibility to say what we know. Kaya nga tayo binigyan ng knowledge ng God for us to lead the people according to the mission that He wants, and trust the Spirit. It is the responsibility of the Spirit to convert the heart of the people. So when you trust sa Spirit ng Holy Spirit, don't worry kasi hindi ka nag-iisa. When you share the gospel, meron kang kasama. And I hope this verse you guys learn a lot. So, I want to share this simple prayer. Yan. Share natin tong simple prayer na to. So, Lord, sometimes I am terrified.